Hello! Welcome back sa ating channel. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang 10 habits na nakakatulong sa mga Japanese people. Ikaw ba ay may mga habits na talagang nakatulong sa'yo araw-araw para maging mas maganda pa ang buhay mo? Siyempre, lahat tayo nagsisikap na magkaroon ng habits na kung saan talagang ito ay magbibigay sa atin ng isang magandang pathway para sa isang kasaganaan natin sa buhay, hindi lamang sa araw-araw, kundi para rin sa mga retirement age natin or retirement days natin. Kaya without further ado, pag-uusapan natin ngayon ang 10 habits ng mga Japanese people na kung saan makatulong ito sa kanila para maghanda ng kanilang retirements. Habits ito o mga habits na maliliit lang pero talagang tumatatak sa kanila. At ito ay nagiging kultura nila para maging mas maganda pa ang kanilang buhay. Without further ado ulit, please like, share, and subscribe muna sa ating channel para sa isang mas magandang kwentuhan lagi sa tuwing mag-post kami ng mga video. Okay, with number 1, alam mo ba na ang mga Hapon ay kilala hindi lamang sa sipag, kung hindi pati na rin sa kanilang pagiging matalino sa paghawak ng pera. Ayan. Hindi man sila lahat mayaman, pero marami sa kanila ang handa na sa kanilang mga retirement days. Dahil sa mga simpleng habits na lagi nilang ginagawa o lagi nilang simpleng ginagawa araw-araw. Ikaw ba? Gusto mo bang malaman itong mga habits na to? Siyempre. Sa video na ito, ibabahagi natin ang 10 Japanese habits. At maaari nating simulan ngayon para magkaroon ito ng mas magandang komportableng kinabukasan o komportableng retirement days. Ito na ang number 1. Pasensya na, ang haba ng intro ko. Number 1, kintsugi. Ito ay gawing lakas ang iyong mga pagkakamali. Ano man daw ang mga naging pagkakamali natin noon, lumipas na yan. Ito ngayon ang pwede nating gawin. Kintsugi, ayan. Ang kintsugi ay isang sining ng pag-aayos ng isang basag na palayok para mabigyan nila ito ng panibagong buhay sa pamamagitan ng ginto. Ayan, ang basag na palayok ay muling kinakabit-kabit or dinidikit-dikit at ang pandikit nila ay ginagamitan nito ng ginto. Oo, pinapakita nito na mas gumaganda pa lalo ang palayok kahit na ito ay nabasag na. In the same way, sa buhay natin, kahit na tayo ay marami ng pagkakamali, marami ng mga nangyari sa buhay natin na mga pagdapa. Ayan, hindi pa rin iyon katapusan kung hindi pagkakataon to para maging mas matatag, mas kumanda. Gaya ng palayok, nagkaroon ng ginto, tayo naman nagkakaroon tayo ng reward or award sa mga pagkakamali na yan dahil natututo tayo syempre pa. At lalong gumaganda ang ating buhay. When it comes to financial lesson, ito ay tumutukoy sa kung nalugi daw tayo sa negosyo, naloko sa mga investment, ayan, o nagkamali sa mga paggastos sa mga nakakaraang mga panahon, ayan, huwag tayong sumuko. Bakit? Gamitin ang mga karanasan niyan bilang aral or lesson para mas maging matalino tayo sa mga susunod pa na hakbang natin sa paggamit ng ating pera. Kung nagkamali ka noon, for example, ako, marami na akong pagkakamali. Nag-invest ako, maraming mga nakahiram ng pera or nakakuha ng mga items, hindi na babalik. Hindi na sila nakaulit, pero natututo ka na hindi na mangyari yun sa'yo. Oo, hindi lamang ito daan-daan, libo-libo. Pero ang pinakamahal ka, nakakabangon at nagpapatuloy. Ayan. So number 2, mono no aware. Pahalagahan ang panandaliang kaligayahan. Naku, ando to, panandaliang kaligayahan. Ito ay, ang mono no aware ay ang pagtanggap na ang lahat ng bagay ay panandalian lang. Oo. So, ibig sabihin, para bang everything is just this moment at nagbabago ito bigla-bigla. So para bang isang kanta no, ni Jose Marichan,
life is a constant change. So lahat ng bagay ay hindi permanent. Kaya naman, kung ano man ang kayamanan o ano man ang meron ka, ayan, pahalagahan. So ito ay hindi kailangang bumili ng bagong cellphone o sumabay sa uso para maging masaya. Ang mga luho ay panandalian lang. Ay, eto pala yan. So, hindi ka kailangang bumili ng mga bagong gadgets, mga bagay-bagay sa iyo bilang reward. Kung hindi, kailangan mong ipunin ang mga bagay na meron ka. Dahil ito ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng cellphone ngayon, kung hindi, seguridad sa kinabukasan. Sorry naman po, nagbabakal ako. So, ibig sabihin ng seguridad, so halimbawa, bibili ka ng cellphone ngayon, tapos magpapalit ka ulit sa susunod na mga after 3 months, ipunin mo yan para hindi man ganun kaganda ang cellphone mo. Pagdating naman ng araw, yung naipon mong pera na pinabili mo sana ng cellphone ay naipon mo para mag-enjoy ka sa iyong retirement days. Magiging pondo ito o funds sa iyong pagre-retiro or pagre-retire. Masarap mag-retire kapag marami kang pera, syempre pa, di ba? Ayan ang ating goal sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Alright, so number 3 naman. Number 3, hodo-hodo. Sakto lang, ayan. Ang ibig sabihin ng hodo-hodo ay huwag susobra at huwag din kukulangin. Ito naman ay lesson din sa financial na halimbawa, hindi kailangang ubusin ang sweldo. Sa pagkain, shopping, travel, matutong i-budget at mamuhay ayon lamang sa kakayahan. So for example, sumasahod ka ng isang buwan na 50,000, maaring yung 10,000 itabi mo na. Yung 40,000, pwede mo namang budgetin para magkasya muli hanggang sa susunod na isang buwan. At syempre pa kung kumikita ka ng 50,000, dapat kahit papano mas mababa talaga ang iyong gastos kesa dun sa kita para may talagang sure ball ka na itatabi or naiipon. Ayan, ang ganda. Huwag daw ubusin sa travel, sa pag-shopping at sa pagkain. True naman. So, ayan na, number 3 na tayo. With number 4. Teinei or teinei na kurashi. Simpleng pamumuhay. Ang simpleng pamumuhay ay talagang nagbibigay sa atin ng mas maingat at organisadong pamumuhay. Kapag inaalagaan natin ang ating mga gamit, mas tumatagal ito. At kapag ito ay hindi agad-agad nasisira, hindi kailangang bumili ulit. Kaya naman, nakakatipid ka. Imbis na bumili ka, yung nagamit mo or mga gamit mo na iningatan mo, yan ay magsisilbi pa rin sa'yo at talagang tatagal pa ng maraming taon. Kaya naman, talagang wala kang gagastusin. At dahil wala kang ginastos, naipon mo yung pera na yon na pangbili mo sana ng mga gamit yun. So yung habit siguro na kapag ka nakita mong napunit, tahiin, kapag nakita mo na parang masisira na, kailangan mong ipagawa, at kapag nakita mo na kailangan mo nang i-repair or bago pa masira, i-repair mo na, ayan. Maiwasan dito yung talagang, yung biglaang mga gastos or biglaang mga pagbili ng mga bagay-bagay. Alright, so number 5 na tayo. Number 5, tanoshimu. Matutong maging masaya sa simpleng mga bagay. Ayan. So, ayan nga, hindi kailangan gumastos, no? Hindi kailangan gumastos. Kailangan lang ay gumawa ng paraan para maging simple ang buhay na masaya ka lang. Ayan, sabi nga ng iba, ang pagiging masaya daw ay desisyon sa isang oras, araw, o mga buwan. So, ang desisyon na magiging masaya ka, nasa sayo yun, nanggagaling sa loob at nakikita sa labas. So, kailangan na hindi kailangan gumastos ka para maging masaya. Maglakad sa park, ayan, di ba? So, sobrang nakakatuwa to kasi pag naglalakad ka, nakaka-exercise ka na, nalilibang pa yung isip mo. Magbasa ng libro, ayan, ngayong araw na to, nakapagbasa ka ng libro. Mula sa first page, nakatapos ako ng hanggang 39 o page 39. So, congratulations naman sa akin. At i-explain ko po sa inyo, o i-share ko po sa inyo kung ano po yung
nabasa ko ngayong araw na to. At isang napakaganda rin pong mga talagang topic iyon na makakapag-boost sa atin ng ating potential. Ayan. Ayan, so magluto sa bahay at makipagkwentuhan sa members of your family. At maraming paraan para maging masaya nang hindi ka gumagastos ng malaki. Ayan, kailangan mo daw na gumawa ng paraan para maging masaya ka nang hindi ka gumagastos. Alam mo na yan. Number 6, eto na. Number 6, chokin. Ugaliing mag-ipon. Ito sa pinakamahalagang Japanese habits. Kung meron kang jars, may 3 jars ka, ayan, pang emergency, pang future, at then savings, ayan. So, magtabi agad ng kahit 10% nakita bago pag gumastos. Unti-unti itong palaguin at lalaki ito sa paglipas ng panahon. Choking daw. So, magtabi ka ng 10% nakita. For example, meron kang 5 or 50,000 a month na sahod. So, 5% or 10% ng 50,000 ay 5,000. So, isubi mo na or itabi mo na. And then, kalimutan mo na muna yun. Huwag mo alalahanin na may tinabi ka. Ayan. So, yan, magandang bagay, di ba? Okay. So, number 7 na. 7 na tayo, 7. 7 naman ay Shinrin-yoku, forest bathing. So, ang Shinrin-yoku ay ang paglalakad sa kalikasan upang mabawasan ng stress. Ang ganda nito, di ba? Financial lesson, kapag mas mababa ang stress, mas mababa rin ang emotional spending o impulse buying. O di ba? Kapag nasa nature ka kasi, no, alam mo yun, na-appreciate mo yung maliliit na bagay, maliliit na mga tunog ng ibon, o kaya naman yung mga dahon, mga tunog ng dahon na nagsisway, di ba? Totoo naman, pag nagkakaedad tayo, di ba? Kumbaga, napapahalagahan natin lahat yan. Tunog ng ibon, ano yun? Tweet-tweet ng ibon. Ano ba tawag doon? Huni ng mga ibon, ayan. Tapos, mga sway-sway ng mga dahon. O kaya naman, yung mga nasa paligid ng mga bulaklak, nakikita natin. At napapahalagahan natin. At saka, pag mas malapit tayo sa nature, mas gumagaan ang pakiramdam natin. At nailalayo tayo sa mall kung saan doon maraming gastos. Ayan. Number 8 na tayo. Ang sabi niya, Otoshi Dama. Simulang mag-ipon habang bata pa. Oo, ito yung yung tinuturuan na natin ang ating sarili mula pa ng bata pa na mag-ipon. At dahil 50s na tayo, syempre pa, hindi pa naman huli ang lahat. Pero pwede na rin nating ituro sa ating mga anak na magtabi ng mga bagay na meron sila. For example, may baon ng isa na anak mo, 100 isang araw. Sabihin mo sa kanya, yung 20 pesos, itabi mo na. Para may 80 pesos kang pwedeng gastusin. Yung 20 pesos, kalimutan mo para maipon mo yan, araw-araw. Sa pagdaan ng panahon, yung 20 pesos na yan, gaya ng dati, sabi nila, saan naabot ang 20 pesos mo? Ayan, ikaw. Isang 20 pesos, sinimulan mo ng unang araw, hanggang dumaan o lumawig pa ang mga araw, yung 20 pesos mo, hindi mo namamalayan, 20,000 pesos na. Ang galing. Napakaganda ng tinuturo ng Japanese habit sa atin. Bilang Pilipino, tayo ay very open sa lahat ng advice, sa lahat ng mga financial lessons na pwede nilang ihatid sa atin. And then, sabi dito, gaya ng nasabi, tradisyon sa Japan ang pagbibigay ng pera sa mga bata tuwing bagong taon or tuwing Pasko. Kaya naman, syempre pa, kapag may mga envelope sila, yun yung pagkakataon nila na matabi nila yon at maipon nila. Hanggang sa magkaroon sila ng pagkakataon na makabili ng gusto nilang bilhin. Ayan, ang ganda. Kaya yung pagtuturo natin sa mga anak natin o sa mga apo natin na mag-ipon habang bata pa. Lumalaki silang marunong magtipid at marunong humawak ng pera. At ito ay gagastusin nila sa tamang mga bagay. Ayan. Naku, ang bilis natin. Number 9 na tayo. Number 9, Nemawashi, magplano bago kumilos. Ayan. Nalala ko sa isang habits din ni Stephen Covey. Sabi doon ng isa sa mga pinapakita doon na measure twice and then cut once.
So, ibig sabihin, bago mo gawin ang isang bagay, planuhin mong mabuti, pag-isipan mo mabuti bago ka gumastos at bago ka magbayad or bigyan o ibigay sa kahit kanino yung pera na yan. Whether gagastos ka sa mall, sa gadget, sa pagkain, ayan, kailangan mong planuhin ang lahat ng bagay. At yung lesson dito, bago mo gawin ang isang bagay, o bago ka magdesisyon, mabuti na umupo ka muna at tansyahin kung kaya mo ba ito hanggang dulo. At bago bumili ng bahay, sasakyan o mag-invest, alam mo na, pag-aralan mo ang lahat ng mga detalye para hindi ka maloko. At may ayos ang plano nang hindi ka magigipit. Tama naman. At para ito ay makaiwas tayo sa mga maling mga desisyon. Oo, tama. And then finally, number 10, yari-kuri. Mahusay na pagbabudget. Naku, ang galing nito. Ang yari-kuri ay ang mahusay na pamamahala ng pera. Gumawa ng buwanang budget, unahin ang bills, emergency fund, investments at retirement savings bago ang mga luho. Oo. Kasi kapag meron tayong financial na planning, very concrete in your mind na ito yung gagawin mo with your proper discipline, ayan, natututo tayo na mag-ipon. Dati meron akong vlog din na marami kang basket. So, wag mong ilagay ang lahat ng eggs mo sa isang basket, di ba? Tama? Ayan. Meron kang envelope, kung hindi basket, no? Envelope para sa savings, sa emergency, sa retirement fund, ayan, sa hospitalization, sa lahat ng yan. Dahil napakahalaga na meron kang dudukutin sa mga panahon na kailangan. At meron ka rin naitabi na kung saan hindi mo namamalayan, lumalaki na at lumalago na. Ang ganda, di ba? Kaya naman, ayan, gusto ko lang sabihin na ang sikreto ng maraming Hapon ay hindi ang malaking sweldo, kung hindi ang tamang disiplina sa araw-araw. Oo, hindi mo kailangang yumaman agad. Diba? Ang kailangan natin, maging consistent sa pagtabi ng ating pera, ng ating mga pinaghirapang mga pera. At syempre pa, consistent na pagtatabi, consistent na pag-iipon. Matutong mamuhay tayo ng simple at ganun din magplano para sa ating future, sa ating hinaharap. Ano ba ang ating future? Syempre, yung retirement funds natin para sa ating retirement days. At, last bonus to. Habang nag-iipon tayo, pwede tayong gumawa ng ibang mga financial na pwedeng pagkakitaan para makadagdag sa mabilis na pag-iipon natin. Bakit pa kailangan mag-ipon? Syempre pa, para hindi tayo asa sa ating mga anak. Bilang mga 50s, meron din silang mga sariling buhay. Meron din silang mga sarili nilang mga kailangan gawin sa kanilang buhay para hindi tayo makabigat sa kanila pagdating ng ating pagtanda. Oo, pagtanda, buddy, tumatanda tayo. At tayo ay dadating sa punto na kailangan natin ng mga pondo para tayo ay mabuhay ng maayos at may kalidad. Hindi lamang quality life, kung hindi quantity life din. Dahil yung quantity plus quality ay magbibigay sa atin ng mas magandang at komportableng buhay pagdating ng retirement days. Eto na. Handa ka ba? Handa ka na ba? So ngayon pa lang, buddy, o ngayon pa lang mga ka-crazy at 50s, kailangan mo nang magsimula, kung hindi ka pa nagsisimula, ng pag-iipon, ng pag-add or pagdadagdag ng another income para mas mabilis kang makaipon. Ayan, thank you so much po, no? Ang ganda ng pinag-usapan natin. Kaya, kung nagustuhan mo ang pinag-uusapan natin ngayon, mga ka-crazy at 50, huwag mong kalimutang i-share, like, at subscribe po sa ating channel. Naku, thank you so much po sa pagkakataong ito. Gusto ko magpasalamat kasi mula po sa 0, naging 43, naging 47. Ngayon po, salamat po. Gusto kong palakpakan po tayong lahat. Dahil sa suporta nyo, meron na tayong 72 subscribers. Salamat po. At ang views po natin ay umaabot na po ng 13,000 plus na views.
Kaya hindi po yun magiging posible kung wala po kayo na suporta na binibigay sa amin. Kaya maraming po salamat sa inyo. At syempre pa, para lagi po kayong updated sa lahat ng mga video natin, pakiclick po ang notification bell at ang subscribe button para po kayo ay hindi mahuli sa lahat ng balita mula po sa channel na ito. At ano pa, sa mga susunod, pag-usapan po natin ano pa ang mga tungkol sa retirement, financial freedom at healthy aging. Naku, yan po ang pinaka-importante ngayon. Meron kang pondo, hindi ka naman healthy. Healthy ka nga, wala ka namang pondo. So, kailangan hand in hand yung dalawang yan. Healthy ka at may funds ka. Para maging mas masaya pa ang buhay, 50s, at syempre pa dadating tayo sa 60s bilang senior citizen, dyan na magsisimula ang retirement days natin. At gusto natin na maging masaya tayo sa retirement days na yan. Kaya lahat po yan ay pinabahagi po namin ngayon dito at sa mga susunod pang mga araw. Marami pong salamat. At syempre pa, dito po lagi ko pinapaalala, huwag niyo pong kalimutan ang inyong supplements, vitamins at maintenance para sa mas healthy pa na buhay sa mga susunod pang mga araw, buwan at taon para ma-reach natin yung ating retirement days. Ayan. At syempre pa, pinasasalamatan natin ang Diyos sa lahat po ng mabubuting bagay at blessings na binibigay niya sa ating lahat. At sa huli, stay maganda, inside out. Maraming pong salamat. God bless. Bye-bye!